Good day, sir. Allow us to introduce our team. We are the team LCD. I am Shekinah Grace Liamet. Together with me is my groupmate, Miss Lizelle Dakop and Mr. Yudain Kalo. For today, we're going to present our system, which is the EduBlogger. So, EduBlogger aims to a welcoming platform where students or the specific persons can express themselves without judgment. So, sa EduBlogger, ang amo nasabutan before nga, exclusive lang for Caraga State University students. But, thankfully, sa among presentation last week nga nag-suggest sila sa among system. So ang among gibuhat is dili lang siya for student only. Pwede pod siya sa inside or outside the Caraga State University. So kani for today we're going to present our progress sa among system, and for today makita ninyo diri sa screen ang among sign in, or which is ang UI. So si UI sa atong unahon og explain. So diri sa UI makita ninyo si nagbuhat mig sign in. So gusto mo sign in sa among account, but before that ipakita sa nako ang create account. So before mag sign in ang isa ka user, mag-create siya sa account. So here natay first name, middle name, and last name. So for example, mag-enter ta og si Lizelle ang atong himuon nga gusto siya mo join sa EduBlogger. And then if mag-click niyang next, ang iyang mabuhat is i-verify sa among EduBlogger kung siya gid ba ang nagamit sa katunga information. After that, mag-send ng code ang EduBlogger sa email nga iyang gibutang dito. So as you can see, nakita dira ang katong email code. And then enter na yung code. After that mo mag-insert na dayon siya sa iyang password. And makita po nina dira ang nga naa mi duha ka two authentication or two-factor authentication para ma-secure ang iyang information og para mas ma-verify na mo nga authenticate nga si Lizelle jud to ang nilagin. So after that, pwede niya i-show password, pwede po dili. And after signing up, mabalik din siya sa sign in kung gusto siya mo-sign in. Kinaan naman siya information dito ang kuan sa database nga, which is explain na mo later on. And then pwede na siya mo log in or pwede na siya mo sign in with the use of this. So kagaing na ang among gikuan gipangayo is the name, middle name, and last name. But here in sign in, ang among gipangitan lang isang email o password lang only. After that, pwede niya i-forget password, pwede po dili, pero dili ay execute na mo ang after niya mo create. And diri pod para mas ma-secure gid ang account, para ma-verify gid o ma-authenticate nga si Lizelle jud to. So nabuhat pod mi og factor authentication sa sign in form, which is kato gihapon mag-login ay mag-send ng code tapos iyang ibutang dito, and then we have also reCAPTCHA and the code. After that, makita na dayon niya dira sa dashboard, which is explain ni Lizelle Dakop ang functionality. So, here sa atong kuan na nato sa atong homepage na andre sa atong navigation bar is naatay home, create blog, category about, and log out. Also naapod tayo search bar. So, diri sa atong home makita ninyo nga objective lang ang naa. So, diri sa among Figma, mao jud ni among possibility nga mahitabo nga natay objective, and after sa ubos sa objective is nadira ang katong mga recent blogs nga gipang input sa mga users, and as you can see sa right side nadira ang top trending, and there sa top trending makita dira nga katong mga blogs nga kanang kanang high views and likes dira na mo makita, but di ko ana namo into top 10 lang gyud. And balik sa create blog dito sa kaning sa among system, dito sa among create blog
makita dira nga naay vlog category og nag-an ta og drop down nga kanang you can choose if either pang personal blog or food blog on whatsoever nga makuan dira. Then dira sa kuan blog title maka-input ang user kung sa nga title yang gusto siyang blog, and you can also, and the user can also put picture kung unsa ilang gusto ibutang nga picture sa ilang blog. And kaning diri sa ubos is kanang unsay sulod sa ilang blog kanang mga kanang mga informations and more ug kanang mga kanang muna to sulod sa iyang kanang lagi mo to sulod sa iyang vlog. And if you put the kanang imo nang ituplok ng button nga next, you can see nga you can either save as draft or imong i-publish. Kay pag i-save as draft mo dito nimo dito sa imong draft nga kuan sa publish mo dito na din dito siya sa katong sa homepage nga katong mga recent vlogs. And mo pa na among nabuhat karon ang sa among category wala pa na nabutangan kay mo pa nang mo pa jud na karon. Then sa to clarify sa among wala nami ibuhat nga admin pero wala pa mi nakahimo. And kaning about kaning sa among homepage is for the users pa lang jud ni. And dito na tamo dito sa ato ang database na i-explain ni Eden Kalo. Okay. So, mao din ni ang among database. Diri magpadulong tong mga data nga gina-input sa users dito sa among system. So, the database consists of the table users, and the table users has the user ID, first name, middle name, last name, email, password, and date join. So, and next is the table category, which consists of category ID, category name. Next is the table blog post, which consists of post ID, title, content, category, user ID, date posted, status, and report count. So, diri mo ni ang among part ay table where katong gina-input sa user sa post nila mapadulong. Next is table like, which consists of post ID, date like, user ID and user ID. Next is the table follows, which consists of follow ID, follower ID, date of follow. And next is the table comments, which consists of post ID, user comment, and date comment. And lastly, the table saved, which consists of user ID, post ID, and date saved. So kaning among database is not our final database because we're still making some changes sa among system. So napay possibilities nga ma-adda ning among database and or makuhaan depende pa na sa future plans namo. And that's all for the database. Yes. That's all sa among ko-answer sa among functionality sa among UI and sa database. So far mao pa na among progress sa among EduBlogger nga system. And that would be all. Thank you. Thank you everyone. Thank you for watching.